Mga kapatid, sa mga oras na ito ay nagkakaroon ho ng kaguluhan doon sa Iran. Amen? At alam po natin na ang kaganapang ito ay kinasasangkutan ng bansang Israel. Malapit nang dumating ang Panginoon. There are certain prophecies that is happening before our eyes. Ewan ko kung maitatanggi pa ito ng maraming mga tao na yung nagaganap doon ay mga kaganapan o batay sa propesiya ng banal na kasulatan. Amen? Ang akin nung pag-iusap sa inyo ay lalo ho tayong magtumibay ho sa ating pagtitiwala sa Panginoon sapagkat malapit nang dumating ang Panginoon. No? And we are watching, minamasdan natin ang mga susunod na mga magaganap. Pero ang nais ko lang sabihin, nagaganap po sa harapan natin ang isang biblical na kasaysayan. Kasaysayang isinulat ng Panginoon noong paman. Yun ang propesiya eh. Yung kahihinatnan, yung dulo, ay ipinahayag na ng Panginoon upang walang, sabi nga, pagdududa na ang nagsalita ay ang Panginoon at ang sinabi niya ay magkakaroon ng kaganapan. Amen? So I encourage yung mga kapatid na lalo pa ho tayong magsikap. Alam natin na matindi ho ang laban at alam natin na patindi ho ng patindi ang sistema ho na nais ipatupad ng daigdig na ginagalawan natin. Amen? Pero wag ho kayong matatakot, wag ho kayong magugulumihanan dahil tapat ang Diyos na siyang nangako sa bawat isa sa atin. Amen? God is faithful. Amen? Amen. So, ngayon pong umaga, tama-tama naman, no? Nais natin ipagpatuloy yung pinag-usapan natin nung nakaraan tungkol sa kautusan at mga propeta. The law and the prophets. Amen? Amen po? Ano pong naintindihan natin? Alam natin, mga kapatid, kaya ho tayo, sabi nila, Brother Ari, magmamahal na araw na. Bakit ba ang mga Kristiyano, no, yung totoong mga Kristiyano, walang mga aktibidades katulad ng ginagawa ng maraming reliyon? Amen? Ano yung bakit? Kasi ho, ang ating Panginoong Hesukristo, the Lord Jesus Christ, has completed. Kinumpleto niya, di ba? Ang alin? Ang buong Hebrew Bible. Yung buong tinatawag nilang Tanakh. Ito ho yung ginagamit natin ngayon na lumang tipan. Amen? At tayo po ay meron namang bagong tipan. The Old Covenant, ang buong lumang kautusan o lumang kasunduan ho, ay naganap na ni Jesus. Everything was fulfilled, kinumpleto, ginawa ng ating Panginoon under the Old Covenant. Amen? At pagkatapos nito, ay pinasinayaan niya. Ano yon? Inilantad niya ang alin? Ang bagong tipan o bagong kasunduan sa ilalim ng kanyang mga kautusan na may kalakip na mas mabubuting mga pangako. Amen? At ang tanong kasi dito, natutunan natin yan last week, tama? Natatandaan niyo pa yon? Amen? Na si Jesus, kinumpleto na niya lahat. Kaya ho tayo bilang mga Kristiyano, wala na ho tayo sa lumang tipan. Hindi na tayo under old rituals, ceremonies, and traditions. Ang nakakalungkot to, hindi ito tinuturo sa atin.
tayo po ay pinalaya ng Panginoon sa lumang tipan. Amen? Pero ang tanong ay ganito, kapatid, bilang mga tagasunod ni Jesus, tayo ba ay nire-require pa? O inuobliga pa ba tayo na tuparin ang kautusan at ang mga propeta? O ang mas tanong ganito, tayo ba kapatid, oo, kinumpleto ni Lord yung Old Testament, but are we still under the Old Testament? Tayo bang lahat ay nasa ilalim pa ng lumang tipan? Sino pong magsasabi, Brother Ari, tayo po ay nasa ilalim pa ng lumang tipan? Sino magsasabi na wala na tayo sa ilalim ng lumang tipan? Sino magsasabi, Brad? Oo, wala na nga tayo sa lumang tipan, pero dapat tuparin pa rin natin ang kautusan at tuparin pa rin natin ang mga propeta. Sino po nagsasabi na dapat? At sino po nagsasabi na hindi dapat? Yun po ang gusto kong sagutin ngayon para matuldukan natin ang issue na ito tungkol sa mga kautusan at kasulatan ng mga propeta. Amen? So kung babalikan natin yung Matthew chapter 5 verse 18, ang sabi po doon, sapagkat, ang sabi ni Jesus, tinitiyak ko sa inyo, lumipas man ang langit at ang lupa, ni isang munting titik o isang kudlit ng kautusan ay hindi lilipas hanggang sa sa katuparan ang lahat ng mga bagay. Sinabi ni Lord yan in verse 18. Ang sabi niya, ang buong kautusan ay hindi mawawala hanggat hindi nangyayari ang lahat ng naisulat mula sa Genesis hanggang Malakay tungkol kanino? Tungkol sa tagapagligtas, tungkol sa Mesiyas. Last Sunday, binanggit ko po sa inyo na ang propesiya tungkol sa tagapagligtas, sa Mesaya po, ay in-scatter ho yan ng Diyos purposely. Watak-watak yan. Walang isang propetang humula. Watak-watak. Meron nga isang propeta humula. Yung kanyang hula, sa chapters, verses, iba-iba. Amen? Sabi nila, Brother Ari, bakit ganun ang ginawa ng Diyos? Kasi sabi ni Pablo sa Bagong Tipan, di ba, in his writings, kung nalaman sana ng kaaway na si Jesus ang tagapagligtas, hindi sana nila pinatay. Amen? Hindi sana nila ginawa yon na kanilang ikakatalo. So, the prophecies of the Lord Jesus Christ was dispersed throughout the Bible. Alam nyo, gaano karami? Binanggit ko yan last week. Ang hula tungkol kay Jesus ay umaabot mula sa 300 hanggang 400 propesiya sa buong Biblia. So, ibig sabihin, para matumbok mo si Jesus na siya talaga ang tagapagligtas, kailangang mangyari ang 300 hanggang 400 mga hula o prophecies na sinulat ng mga propeta mula sa Genesis hanggang Malakyas. Imposible ho yun. Mathematically, tanungin nyo sa mga expert po sa survey o sa mga actuarians na tinatawag ho, sasabihin nila sa kanila, siguro 1 in 8 billion na mangyayari ang 400 o 300 propesiya sa isang tao o isang nilalang o isang persona. Amen? And yet all of these prophecies were accomplished by the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya nga ho, yung lumang tipan ho, si Kristo hanggang sa dulo ng kanyang buhay doon sa krus. Di ba? Binanggit niya yung huling nakasulat sa aklat ng mga awit. Sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako
pinabayaan. So, kino-quote niya yung sasabihin ng Mesiyas. Kinote ni Jesus. At hindi doon nagtapos. Alam niyo yung ginawa ni Lord? Meron siyang sinabi na maririnig niyo ngayong mahal na araw. Kasama yan sa 7 palabras. The 7 last words. Ano yung sabi niya? Ang sabi ng Panginoon doon sa Matthew 27 verse 50, ang sabi niya, tetelestai. Griego yun eh. Tetelestai. Anong ibig sabihin nun? Tapos na. It is officially accomplished. Yung salitang tetelestai, mga kapatid, hindi yung basta salita, brother, tapos na ako. Hindi. Yung salitang ginamit ni Jesus ay isang legal na salita. Kumbaga sa korte, no, sa korte, it's a legal term o isang term na ginagamit sa isang kasunduan o isang kaganapan sa harap ng korte. Ha? Parang nakinig niyo yung mga hearing, di ba? Sasabihin no, Your Honor, I have completed my... Ganun yun. Yan yung tetelestai. Ano ibig sabihin ni Lord? Lahat ng requirement, sabi niya, tetelestai. Tapos na. Mission accomplished. Parang di kayo masaya doon. Ang ibig sabihin nito, si Jesus in his last breath on the cross, sinabi niya, yung dahilan kaya ako pumunta rito sa lupa, yung dahilan kaya ako pinanganak ng isang birhen, yung dahilan kaya ako nagdusa, yung dahilan kaya ako naipako sa krus, lahat ng ito ay tapos na. Hello? Amen? Amen? Ano ibig sabihin ito? Dapat tayong mga mananampalataya ay magsaya, magtiwala sa ginawa ng ating Panginoon. Ano tinapos ni Lord? Ano tinapos ni Jesus? Yung problemang ginawa ni Adan sa kanyang pagsuway. Nung pakinggan niya yung kanyang asawang si Eva. Eva ang pangalan eh. Eve. Ibig sabihin, mother. Ha? So, nung pakinggan ni Adan ito, siya ay yumuko at isinuko ang kanyang mandate bilang larawan ng Diyos, the image of God, na ano? Na yung authority ng Diyos na ibinigay kay Adan. Para ano? Para ano? Pamahalaan ang buong nilalang, ang buong sangkalupaan. Na kahit yung mga mababangis na hayop ay yuyuko kay Adan. Amen? Na ang mundong ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng tao. Ito ay iniwan ni Adan. Kanino? Niyuko niya. Kanino? Kay Satanas. Amen? Kaya si Jesus, mga kapatid, pasensya nyo, medyo idadivert ko ito. Kaya si Jesus, nung siya'y tinukso ng dyablo doon sa disyerto, ang sabi ng mga kritik, kung siya pala'y anak ng Diyos, siya pala'y Diyos, bakit siya nakikipagtalas-tasan pa kay Satanas? Bakit pa hindi niya sinoplas si Satanas? Sabihin ni Satanas, yumuko ka, ibibigay ko sa iyo lahat ng ito, na parang si Satanas ang may-ari ng buong daigdig. Amen? Bakit hindi kinontra ni Jesus? Alam yung bakit? Kasi yung pagkakakuha ni Satanas ng authority na ito ay, kumbaga sa korte, legal. Harapan. Si Satanas hindi niya pinilit si Adan na isuko yung pamamahala. Si Adan mismo ang kusang loob. Bakit? Kasi love na love niya si Eve. Ayaw niyang mahiwalay sa kanya. Kasi may tanong dyan, brother, kung hindi kumain si Adan, parurusahan ba ang sangkatawan? Hindi. Si Eve siguro. Amen? Paano mangyayari? Dadami tao. Tsuri lang naman. Pwede namang lumika ulit ang Diyos ng babae. Huwag kayong magagalit, mga kababaihan. Sinasabi ko lang yung isang posibilidad. But I tell you, dahil sa ginawa ni Adan, ang mundong ito ay napariwara. Amen? Ang lahat ng sumunod kay Adan sa kanyang lahi ay nawala na yung buhay na
walang kamatayan. Amen? Naghari na ang kasalanan kasi naging mahina na yung kanyang katayuan. He surrendered his will to Satan. And Satan has lorded over the world. And I thank God, nag-prophecy agad ang Diyos, nangako siya, mula sa babae, isang binhi ang dudurog sa ulo mo. Kasama sa prophecy yun. That's the first prophecy of the Messiah. That Messiah will come to crush the head of the devil. Ang tanong, nagawa ba ni Jesus? Sino magsasabi nagawa ni Jesus? Kaya pala si Lord, ang ginawa niya, mula nung siya lumantad, pagkatapos bautismo, ang unang-unang ginawa niya, umikot siya. Lahat ng ginawa ng dyablo, dahil sa pagkakakuha niya ng authority, ito'y binawi ng Panginoon. Yung mga may sakit, pinagaling. Gumawa siya ng himala. Nagpakain ng marami mula sa kakaunti. Pinakita niya yung kapangyarihan niya sa kalikasan, inutusan ng bagyo, lumakad sa ibabaw ng tubig. Amen? Lahat ng ito ginawa ni Kristo. Alam niyo bakit? Nagyayabang si Lord? Hindi. Para ipakita sa dyablo, oy, andito na ako. Amen? At ako ang dudurog sa ulo mo at dahil dito ang tao ay magkakaroon ng kalayaan. Ang tao'y mapapanumbalik muli dahil sa Kanya. Mapapatawad na tayo ng Diyos. Hello? Mga kapatid, ang atin ng Panginoon ay nagpatunay na wala na ho tayo sa ilalim ng lumang kasunduan. Sabi sa Hebrew yan, binasa ng kapatid natin, di ba? In verse 13, chapter 8. Nang sabihin ng Diyos na may bago ng kasunduan, ayun, nakita nyo? Malinaw na pinawalang bisa na ang nauna. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, pinawalang bisa na pala eh. Huwag yun na sundan. Bakit nabubuhay ka pa rin na parang nandiyan ka sa luma? Alam niyo, si Jesus nang pumunta siya sa lupa, hindi siya nangaral para magtayo ng relihiyon. Kasi may relihiyon na nun eh. Judaismo eh. Anong pinangaral ni Kristo? Hindi relihiyon ang pinangaral niya. Ano kung ano? Kaharian ng Diyos. Kasi yung paghahari ng dyablo ngayon kay Kristo, na ibalik na ulit ang kapangyarihan ngayon. Na kanina na, nasa kaharian na ng ating Panginoon. Sabi niya, pinangaral niya, magbago na kayo ng isipan. Magsisi na kayo sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nandito na. Amen? Wala ka na sa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo, kapatid. Kung alam niyo lamang ito, hindi tayo magiging masyado relihiyoso. Tayo po'y mamumuhay sa katotohanan ng banal na kasulatan. Amen? Marami pa akong tatalakayin sa inyo mga kapatid, lalo na sa panalangin. May burden ako eh. Lalo ngayon magmamahal na araw. Minsan ang panalangin natin, nananalangin tayo na parang nasa lumang tipan pa tayo. Napakaraming Kristiyano ngayon, nagmamakaawa pa sa Diyos. Hindi nila naintindihan kung paano tayo tratuhin ng Diyos at kung paano natin siya dapat tratuhin. Sa prayer, maglalaan po ako ng isang mahabang serye. Hihimayin natin kung paano dapat manalangin ng isang Kristiyano. Kasi natutunan ko po ito sa buhay ko eh. Yung mga Kristiyano, minsan titingnan nyo, lalo na yung masisipag sa Lord, tingnan mo parang haggard na haggard, parang, kumbaga sa gulay ano na. Amen? Bagsak na bagsak. Hindi ho. Akala natin, ang paglilingkod sa Panginoon, ako'y burnout na yung salitang burnout ng mga pastor at mga leader, yun po'y nagpapahiwatig na hindi nila alam ang katotohanan. Sabi ni Jesus, pagsiparito kayo sa akin, lahat kayo nabibigat ang luba at bibigyan ko kayo ng pahingahan. Amen? Amen po?
Tapos na ho ang lumang tipan. Wala na ho. Na-fulfill na ho ni Lord yan. Yung kaharian ng Diyos ay in-establish niya kasabay ng bagong tipan. Tahimik kayo lahat. Parang ngayon lang tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang naging pamantayan ko kaya ako nag-survive hanggang ngayon. Amen? Kasi ho, ang pamamahala ng daigdig na ito, ay naibalik na kay Kristo. Bakit parami naghihirap? Bakit mga Kristiyano nag-i-stand? Kasi hindi nga naman totoo. Tinatali tayo hanggang ngayon ng lumang tipan. Hello? Amen? Sabi ni Lord, malalaman niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang gawain ng Diyos ay hindi tinatag para kayo ay kadinahan at gapusin at takutin. Kundi tayo po ay nandito para ipahayag sa inyo ang kalayaan na ipinahayag ng mabuting balita. Amen? Amen? Sino po naniniwala ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay? Masayang tunay ho. Kasi kahit na magulo ang mundong ito, kahit na maraming pagsubok, kahit na maraming mga suliranin, laging ang alam ko, may gagawin ang Diyos. Hindi niya ako pababayaan at hindi niya ako iiwanan. Alam ko, sabi ni Haring David, alam ko ang totoo, ako'y naging bata at ngayon ay matanda na, pero wala akong nakitang matuwid na malimos sa lansanan. Walang pinabayaan ng Diyos. Kung ikaw ay nasa bagong tipan, kapatid, hindi ka pababayaan ng Diyos kahit isang saglit. Ba't nangyayari? Kasi ikaw ang nagpapabaya. My people are being destroyed for lack of knowledge. Amen? Amen? Iba naiindulto dahil hindi nila alam yung batas eh. Marami na ako nakakausap. Hindi nila alam, may batas pala niyan, sila yung nagtitiis. Di ba? Hello? Parang na lang yung sa senior. Hindi nyo ba alam? Nag-uusap kami ni brother eh. Ako nalaman ko eh. Yung mga senior, libre na hospital eh. Libre na lahat eh. Ba't hindi alam? Kasi hindi mo inaalam, meron eh. Example ko lang yan. Sino nakakalam na senior to? Na kayo, pag kayo senior, may PhilHealth pala. Libreng gamot, libreng diagnosis, libreng laboratorio, libre na eh. Pero kailangan sumunod ka dun sa patakaran. Yun yung bagong kasunduan eh. Yung bagong kasunduan sa mga, kailangan sumunod kayo sa patakaran. Ano yun? Sundin nyo kung paano. Bakit hindi mo ma-enjoy? Hindi mo kasi alam. Kaya yung mga nangangaral, naku, nakakatakot mga aral. Pero baka ayaw nyo na mag-preach. Naghahanap nga mga kapatid na isang araw kayo na yung nangangaral eh. Ba't ayaw? Kasi pag nangaral ka, malaki pananagutan. Amen? Amen? Okay, tingnan natin ang kaibahan ng lumang tipan ng batas, ng kautusan at yung kautusan ng Espiritu, yung New Testament. Tingnan nyo ha. Sa bagong tipan, tayo pong mga mananampalataya ay hindi na inuobliga. Tandaan nyo to ha. Hindi na inuobliga na sumunod sa kautusan ni Moises, yung legal code, yung 613 commandments. Hindi ka na obligadong sundin yun para ikaw ay magkaroon ng katwiran, para ikaw ay malibre ho sa obligasyon. Hello? Ibig kong sabihin, yung Old Testament commandments lahat ng ito para ikaw ma-justify at maging katanggap-tanggap sa Diyos, hindi mo kailangan i-fulfill yun sa New o sa Old Covenant. Amen? Bakit to? Kasi iba yung bagong tipan at iba yung lumang tipan. Tingnan nyo sa Juan 1.
16 hanggang 17. Ano sabi? Sapagkat sa kanyang kapuspusan, sino yun? Ha? Sa kapuspusan nino? Ni Jesus. Ay nagsitanggap tayong lahat. Uy, may tinanggap pala tayo. Sino? Tayong lahat. Sino kasama sa tayo? Parang ako lang Tayong lahat kasama dito. Sapagkat, paano? Ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan. Yun lang ang trabaho ni Moises. Ibigay ang kautusan. Ang biyaya, tingnan nyo at katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesucristo. Yung katotohanan, kasi yung Old Covenant, hindi naintindihan. Yung Ten Commandments lang, hindi naintindihan Di ba? Yun ang pinaunawa ni Kristo Amen? So kay Kristo, nandun yung biyaya. Sino nangangailangan ng biyaya? Kailangan nyo? Kapatid, ito mabuting balita. Lahat nang nagsitanggap kay Kristo ay pinagkakalooban ng biyaya at katotohanan. Nagsidating sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen? Sabi ng Roma 8, ngayon nga, wala nang hatol na parusa. Sa kanino? Sa mga nakipag-isa kay Kristo. Wala nang hatol na parusa. Sa lahat ng tao, hindi. Kanino? Kanino? Sa mga member ng church? Kanino? Alam niyo kapatid, pwede kang maging member ng pinakamalaking church sa buong mundo. Pero hindi ka pa rin papasok sa kaharian ng Diyos. Amen? May hatol at parusa sa lahat. Bakit? Lahat ng tao nagkasala. Lahat tayo. Lahat tayo. Walang matuwid. Wala kahit isa. In fact, yung marami sa atin nagkakasala pa rin Salamat na lang, may biyaya ang Diyos. Wala nang parusa sa nagsitanggap. Kanino? Sa nakipag-isa. Kanino? Kay Yesu Kristo. Sapagkat pinalaya na tayo ng kautusan ng Espiritu na nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Kaya nga nagsisikap tayong magbahagi ng mabuting balita Hindi tayo nangiengganyo maging member ng church. Hindi. Ang layunin natin, ang layunin ng bawat isa ay maipahayag ang katotohanan ito. Amen? Amen po? Mga kapatid, ang esensya po ng ating Panginoon, nung i-accomplish niya yung bagong tipan, meron siyang mga kautusan. Okay. Ibig sabihin pala, yung lumang tipan, may mga kautusan doon, wala na yon. Yung bagong tipan, may kautusan si Kristo. At yung kautusan na yun ngayon, ang ipinagkakaloob sa atin. Amen? Amen po? Alam niyo ano yung bagong kautusan ng Panginoon? Kinakaalam. What is the new commandment of the Lord? Dali nyo namang makalimot. Tinanong si Lord, Lord, ano ba ang pinakadakilang kautusan sa lumang tipan, sa Torah? Ano sabi ni Kristo? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa, at buong lakas. Ito ang pinakadakilang kautusan. At ang pangalawa, ibigin mo ang kapwa mo katulad ng pagmamahal mo o pag-ibig mo sa iyong sarili. Alam niyo kung anong kautusan na binigay ni Kristo? Isa lang Kung isa-summarize ko yun, simple lang, mabuhay ka
sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa iyong kapwa. That's the law of the Spirit. Hindi nga yung katabi nyo. Alam nyo, yung taong in love, laging sinasabi, glowing ka. Gumaganda ka, brad. Sister. Pumopogi ka, brad. Parang glowing ka. Sabi, in love. Naku niya ibig ko sabihin? Ang sinasabi ni Lord, nais siyang ibalik ito yung nawala. Yung relasyon ng Diyos sa tao ay bunga ho ng pag-ibig ng Diyos kay Adan. At ang relasyon ni Adan sa Diyos ay yung kanyang pag-ibig naman sa kanyang manlilikha. Ibinalik ni Kristo yun. Kasi pwede akong maging relihiyoso, pero ang mukha ko ay mukhang ampalaya. Ang trato ko sa kapwa ko ay mapait, pero ako ay nuknukan ng pagiging relihiyoso. At minsan ginagalang pa natin, kinatatakutan. Hello? Dapat yung mga Kristiyano mukhang in love eh. In love kay Lord. In love sa buhay na ito na binigay na, yes, maraming pagsubok, yes, maraming problema, pero mahal ko ang Panginoon dahil alam kong mahal niya ako. Amen? And I live under this love for God, and I live under this love for my fellow man. Hindi naman ito sinabi ng Diyos, mahalin mo yung kapitbahay mo, kapwa mo nang lagpas sa'yo. Sabi lang ni Lord, tapatan mo. Kung paano mo pinapahalaga ng sarili mo, yun din ang ipagkaloob mo sa iyong kapwa. Hindi siya nagdedemand ng sobra doon. Hello? Alam niyo, teka, Brad, anong silbi ng lumang tipan? Bakit binabasa mo ang Old Testament? Tatanungin niyo ako yan. Ikaw, kapatid, bakit kailangan basahin ko at pag-aralan ng lumang tipan? Bakit hindi binawala ng mga Kristiyano ang lumang tipan? Ha? Para sa karunungan, kaalaman. Alam mo bakit? Ang lumang tipan ay ipinagkaloob ng Lord para maging halimbawa sa ating lahat, para magturo sa atin ng mga prinsipyo ng Diyos na ipinamuhay ng mga lingkod niya. Yung mga prinsipyong yun, kapatid, nag-ooperate pa rin ngayon. Amen? Amen? Pero, yun ang purpose ng lumang tipan. Para yung principle ng Diyos, nilatag niya dun eh. Kaya nga binigay niya yung kautusan eh. Yung kautusan, nilatag ng Diyos, kasi yun ang mga prinsipyo na nais niyang makita natin. Amen? Brad, paano ko tutuparin ang bagong kautusan ni Kristo? Paano? Tingnan niyo sa Roma 13. May natututunan mo kayo? Sabi na Roma 13, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man. O babaguhin ko yung salita sa salita natin. Kapatid, ang sinasabi ni Pablo dito, huwag kang magkakaroon ng atraso kahit kanino. Ba't parang tumahimik kayo? Ha? Amen? Maliban na kayo'y magmahalan sa isa't isa sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay nakatupad na sa kautusan. May naintindihan kayo? Yan ho yung kautusan ng luma at kautusan ho ng banal na Espiritu. Mahirap ba yun? Yung mahalin mo yung kapwa mo, wala naman sinabi doon, ganito mo dapat mahalin ng kapwa mo. Hindi. Ang sinabi lang ni Lord, mahalin mo sila katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Paano ko gagawin yun? Practical, day to day. Paano gagawin ko? Simple lang. Ha? Ba't parang tahimik kayo? Alam yung bakit? Pakinggan nyo. Sabi ni Kristo, walang sino man nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Ibig kong sabihin, meron mo tayong pakikipagkapwa-tao. Bilang Kristiyano, hindi lang dito sa church. Paglabas mo sa mundo mo,
pamilya mo, komunidad mo, trabaho mo, negosyo mo, meron kang dapat sundin na kautusan sa bagong tipan. Ano yon? Mahalin mo kapwa mo. Paano? Paano minamahal ang kapwa mo? Ba't tayo yung sumagot? Paano mo mamahalin ang kapwa mo? Di ba wala kang iisiping masama para sa kanya? At wala kang gagawin na masama? Hindi, Brad, basta ako sarili kong tahimik daw nakikialam. Hindi yun inutos ni Kristo. O ba't napasimangot kayo? Sama-sama ugali ng kapitbahay ko eh. May utos si Kristo doon. Di ba? Amen? Kung may magsama ka ugaling kapitbahay, sama-sama na asawa ko, yung kapatid ko, yung pinsan ko, yung boss ko, yung empleyado ko. May utos si Kristo eh. Bilang mananampalataya. That is the law of the Spirit. Paano ko gagawin? Hindi di padron, hindi di numero. In simple ways that I can do, I do it for the glory of the Lord. Hello? Kausapin mo yung katabi mo. Sige, tingnan mo yung mukha. Kumusta na? Amen? Amen? May naintindihan kayo? Alam niyo, maiksi lang naman ito eh. Alam niyo, yung ibang, eto may tanong ako. Si Kristo ba, nung nangaral siya, nag-altar call ba siya? Ha? Si Kristo, nung nangaral siya, anong ginagawa niya? Nagsabi siya, dito lang tayo ha. Huwag kayong makikisa. Si Kristo ba, nung nangangaral siya, hindi ba siya nakikain sa mga bahay ng mga tax collector, ng mga masasamang tao? Hindi ba nakasilumuha siya doon sa market, yung mga tao doon? Hello? Nakuha niyo po ibig ko sabihin? Sino nasasakyan sinasabi ko? Si Kristo hindi nga nag-altar call eh. Nangaral siya. Ano na sinabi niya? Magsisi kayo. Magbago na isip niyo. Yun lang. Kasi ikaw gagawa nun eh. Kaya dito sa church, bakit si Brother Harry hindi nagpapa-altar call? Hindi naman ginawa ni Kristo yun. Kasi paano utang tatanggap kay Kristo? Paano ako maliligtas? Simple, manampalataya ka, pagsisihan mo lahat. Sumunod ka sa Kanya. Sino nakakaalam nun? Ang Diyos. Sabi nga ng Panginoon sa John walang nakakaalam. Sa ipinanganak sa Espiritu, maliban sa Espiritu at yung mismong tao. Di ba? Sino dito na born again? Ikaw nakakaalam nun eh. May nangyari sa puso mo eh. Tama? Ako'y na-born again dahil si Brother Harry, pina-altar call ako. Hindi ka maboborn again sa altar call. Maboborn again ka kung ikaw ay kusang loob, sarili mo, lalapit sa Panginoon. May naintindihan kayo? Amen? Okay. Ano standard ni Kristo? Ito, ibibigyan ko kay intriga. Sabi mo, Brad, susunod ako sa kasunduan, bagong tipan. Okay, tinan nyo, may sinabi si Lord sa Matthew 5 verse 20. Intrigahin ko kayo dito. Sabi dito, sapagkat, sinundan niya yan eh, sinasabi ko sa inyo, kung ang inyong pagiging matuwid ay hindi hihigit sa pagiging matuwid ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ano ibig sabihin nun? Brad, ibig ko sabihin, ako yung naging mananampalataya, yung pagiging matuwid ko ay dapat higit kaysa mga Pariseo. Ano ba yung mga Pariseo? Mga kapatid, yung mga Pariseo at yung mga experts sa katuruan, sila po'y kilala. Mahigpit sila sa pagsunod sa lumang tipan, sa mga seremonya, sa mga civil law ng Old Covenant. Diligently, araw-araw sila. Wala naman huwag niyo sabihin
Brad, ang sasama ng pariseo, konti lang yun. Maraming pariseo. Alam niyo ba si Kristo? Maraming pariseo naging tagasunod ni Jesus. Sabi nila si Nicodemo, kasama na dun eh. Si Joseph of Arimathea na isang Pharisee, nagpahiram ng libingan niya eh. Naku niya po ibig sabihin. Pero sabi ni Lord, itong mga Pharisee itong matutuwid, disiplinado, wala namang inaatraso, sila sumusunod sa seremonya. Sabi ni Lord, kailangang higitan ninyo ang kanilang pagiging matuwid para makapasok kayo sa langit. Ni-require ni Lord ang mga tagasunod niya na lagpasan ang pagiging matuwid ng mga pariseo. Hindi ang kanilang mga religious service and works. Pakinggan nyo. Itong pagiging matuwid ay lagpas sa serbisyo mo sa Diyos. Itong ginagawa ninyo, nagpupunta tayo dito, naglilingkod tayo sa Panginoon. That is our religious work for the Lord. Pero ang sinasabi ni Lord, kailangan lagpasan mo yun. Hindi ka nakatali sa gawain mo para ikaw ay mamuhay ng matuwid. Hindi mo pwedeng pagtakpan yung pagiging Kristiyano mo sa pag-attend mo ng Bible study, prayer fasting, overnight prayer, prayer meetings, mga services na ginagawa sa church. Mga kapatid, tatanungin ko kayo. Sabi ni Lord, ito ang pamantayan. Lagpasan ninyo yung pagiging matuwid. Kung sino gusto pumasok na langit. Kunti lang. Amen? Gusto mo makapasok sa kaharian ng langit? Sabi ni Lord ito requirement. Lagpasan mo. Sinakausap din dito mga tagasunod niya, lagpasan ninyo yung pagiging matuwid ng mga pariseo at mga eksperto sa kautusan. Ngayon, tatanungin ko kayo mga kapatid, paano ba ako makakasunod sa utos na ito ng utos niya yan eh. Tama? Utos niya. Paano ko masusunod ang utos na ito? Sino may idea? Sa likod. Paano ko kapatid malalagpasan yung pagiging matuwid ng mga pariseo? Paano? Brad, magpastor ka para malagpasan mo. Kaya iba, lahat ng isang church, gusto niya lahat pastor eh. Para alam niyo kung bakit? Para church growth. Para dumami. Hindi yun ang layunin. Amen? Ang layunin ko ngayon sa mga pag-aaral natin bilang pagsunod kay Lord, kailangan matutunan natin lagpasan ang pagiging matuwid ng mga pariseo. Tanong, paano? Sige, kung tatanungin kita, sister, brother, paano gagawin ko? May ideya kayo? May standard si Lord eh. Ang bigat. Ikaw, Brad, sabi mo, mas madali sa bagong tipan kaysa sa lumang tipan. Kay Lord, sa bagong tipan, wala yung mga dipadron, walang ritual, walang seremonya na batayan, wala yung religious work na batayan ng pagiging matuwid. Ano ngayon ang batayan ng Panginoon? Paano ko tutuparin yung standard na ito na maging mas mataas ang aking pagiging matuwid kaysa sa mga pariseo? Sabi ng Roma 3:10, gaya ng sinabi, walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala naman kahit isa. Paano? Paano ko i-reconcile yun, mga kapatid? Paano? Tandaan nyo, walang tao, una to walang tao na namuhay sa ibabaw ng lupa na matuwid sa harapan ng Diyos. Tama? Maliban sa anak ng Diyos na nagkatawang tao, namuhay
dito sa ibabaw ng mundo. Amen? Amen? Nagpakababa, walang matuwid maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Tinupad niya lahat ng demand ng kautusan. Lahat ng demand para sa pagiging matuwid. Ginawa ni Kristo. Hindi siya nagkasala mula nang siya iniluwal sa ibabaw ng mundong ito sa sinapupunan ni Maria nung siya nagkatawang tao. Palagay ko si Lord ng bata pa, hindi siya makulit. Palagay ko si Lord ng bata pa, masunurin. Hindi pasaway. Hindi nangaaway. Hanggang lumaki siya, panganay pa naman siya. Kaya pala si Kristo. Brad, bakit si Kristo kailangan maghintay ng 33 years? Alam mo bakit? May obligasyon siya under the Jewish law. Siya po'y panganay. Kailangang tuparin niya yung tungkulin niya. Bilang panganay, nakahalili ng kanyang ama. Sabi nila, namatay si Joseph Di ba? So si Jesus Christ, kaya ipagpatuloy niya na i-survive yung kanyang ina sa laman. At mga kapatid, 33 years. Amen? Wala sa yung mga entertainment, love life, wala lahat. Itinuon niya ang sarili niya sa pagiging matuwid sa harapan ng Diyos at harapan ng tao. Amen? Si Kristo, nilagpasan niya ang katuwiran o pagiging matuwid ng mga Pariseo. Amen? O, binibigyan ko na kayo ng clue. Nilagpasan ni Kristo yung pagiging matuwid ng mga Pariseo. Tanong, paano ako mamumuhay sa bagong tipan na lagpas sa katwiran at pagiging matuwid ng mga Pariseo? Si Kristo lang nakagawa na. Paano ko gagawin? Sirit na kayo? Yan nakalagay Nakalagay sa unang Korinto. Nakita nyo? Kaya, walang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. May makapagmamalaki? Wala. Kahit yung pinakamagaling na preacher na kilala nyo, pinakamagaling na mangangaral, pinakamagaling na church leader, walang maipagmamalaki. Mga kapatid, gusto ko linawin to. Pag ako umarap sa Diyos, hindi ko pwede ipagmalaki na ako nagpipreach. Wala akong may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Ano kaya ko lang ipagmalaki kay Lord? Alam mo ano? Yung si Lord naging tapat sa buhay ko at ako naman ay naging tapat sa Kanya. Yan lang. Wala na. Dahil sa Kanya, tayo'y nakay Kristo. Ba't ako walang may pagmamalaki sa Diyos Ama? Alam mo bakit? Kasi dahil sa Ama, sa Diyos Ama, sa ginawa niya, sa pinatupad niya, tayong lahat ay nakay Kristo Jesus. Si Kristo ang karunungan ng Diyos para sa atin. Amen? Sa pamamagitan niya. Pakinggan niyo to Paano ako mamumuhay ng matuwid ng higit sa mga Pariseo? Simple lang. Paano? Sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan niya, itinuring tayo ng Diyos na matuwid. Ibinukod para sa Kanya. Yun. At tinubos sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, nakakalimutan natin to. Tinubos tayong lahat, totoo, pero may ginawa rin ng Panginoon. Alam niyo kung ano? Ibinukod tayo. Yung salitang ibinukod tayo, yun yung salitang kabanalan. Hindi tayo katulad ng mga taong wala kay Kristo. May naintindihan na kayo? Kaya gaya ng sinasabi ng kautusan, ang gustong magmalaki, ipagmalaki lamang ang ginawa ng Diyos. Paano ako makakapamoy ng mas higit sa matuwid na mga Pariseo? Simple, sa aking pakikipag-isa kay Jesus. Amen? Sa aking pananampalataya. Saan? Sa katwiran ng ating Panginoon. Alam nyo, kaya lang tayo papasok sa langit? Dahil kay Jesus.
Kung titingnan ako ng Diyos, hindi ako makakapasok. Pero kung titingnan ng Panginoon, si Jesus na nasa akin, simple lang sinasabi, alang-alang kay Kristo, papasok ako sa langit. Alang-alang kay Kristo. Dahil siya'y kabahagi ko at ako ay bahagi niya. May nakikita kayo dito? Ha? Simple lang. Si Lord ba ay nasa iyo at ikaw ay nasa Kanya? Are you sure? Nakatitiyak ka ba na si Jesus ay nananahan sa iyo? Paano mangyayari yun? Sa banal na Espiritu, di ba? Amen? Amen? Mga kapatid, tayo'y ginawang matuwid sa harapan ng Diyos, alang-alang at dahil kay Jesus. Kaya nga, kung mamumuhay ako ng hiwalay kay Kristo, kahit na ako ay mangangaral ng Ebanghelyo, kahit na ako ay miyembro ng gawain ng Diyos, kung mamumuhay ako ng hiwalay kay Kristo, wala akong pamumuhay na nakahihigit sa katwiran ng mga Pariseo. Walang nag-agree. Mga kapatid, pakinggan nyo. Hindi po konsepto si Jesus. Jesus is not a concept. Si Jesus ay realidad. Nabuhay siya. Hanggang ngayon ay buhay. Hindi siya nagbago noon, ngayon, at magpakilanman. At ang ginawa ni Jesus, yung Espiritu, ay ibinigay niya, ibinahagi niya sa lahat ng totoong mananampalataya sa Kanya. At dahil dito, ako ngayon ay isang bagong nilalang. May nakatira sa buhay ko. Meron akong sinusundan. Kung humarap man ako sa Ama, humaharap ako dahil kay Jesus. At dahil doon, yung katwiran na taglay ni Jesus na ibinabahagi niya sa atin, yung katwiran na yon ay higit kaysa katwiran ng mga Pariseo. Paano ko lalagpasan ng katwiran ng mga Pariseo? Paano ko ihigitan yung pagiging matuwid ng mga Pariseo? Simple lang, si Jesus. Si Jesus. Sino po dito magpapatotoo sa sarili niya? Brother, sister, si Jesus ay nasa akin at ako ay nasa Kanya. Sino nakakadama niyan? Change happens when the Lord is in you. Amen? Amen po? Paano ko ngayon? Ayan. Yun ang reality. My righteousness exceeds that of the Pharisees because of the Lord living in me. Amen? Kaya pala sabi ni Pablo, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. Nakita nyo? Alam nyo, weirdo mga Kristiyano. Weirdo. Alam nyo bakit? Kasi namumuhay tayo dito, si Kristo nasa atin. Hindi tayo nag-iisa. Parang iba sa inyo, parang nag-iisa pa rin. Pag humarap ako sa problema, hindi ako nag-iisa. Pag humarap ako sa karamdaman, hindi ako nag-iisa. Pag humarap ako sa trahedya, hindi ako nag-iisa. Pag humarap ako sa pang-araw-araw kong buhay, hindi ako nag-iisa. Alam niyo, weirdo po ako. Alam naman, may times nagsasalita ako, di ba? May times may kinakausap ako. Kaya lang hindi ko pinaparinig kasi baka matakot eh. Totoo yun. Lalo pag moments of crisis, I always say, Lord, nandito ka, Lord, huwag mo pa ba? Because I know somebody
lives in my life now. It's the Spirit of the Lord. Kaya pala sabi ni Haring David, si Haring David nga, the Lord is my shepherd lang eh. Si Lord nasa labas pa eh. Hindi na siya natatakot eh. Eh tayong mga Kristiyano, wala na nga si Lord sa labas eh. Nakatira na nga siya sa puso mo eh. Tingnan mo yung kapatid mo. Di ba minsan mukhang takot na takot eh. Kulang na lang mag-palpitate, mag-panic attack eh. Parang nagbumuhay ka mag-isa. Ngiti naman kayo. Hindi naman numiti. Gusto ko makita. Nakangiti. Salamat. Yan pa ng totoo. Hindi ako nag-iisa. Kaya natutunan ko, mga kapatid, pasensya na kaya. Sa pagsisimula ko ng paglilingkod sa Panginoon, pinaalala sa akin ng Panginoon niya, as I'm reading the Bible, pinaalala sa akin ng Panginoon na saan man ako madako, tumayo man ako sa pulpito, kaya malakas ang loob ko. Kasi hindi ako mag-isa. May kasama ako. Kasama natin ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, kasama mo ang Diyos. Kaya, yung katwiran mo ay lagpas sa mga Pariseo. Amen? Amen? O sino ngayon masaya na? Somebody lives in my life. And that is the Lord. Hindi man ako maintindihan ng iba, then I do not need to prove it. Lalabas yun sa ating buhay. Saan? Sa pagmamahal ko sa kapwa ko at pagmamahal ko sa Diyos. Yun lang mo yun eh. Paglabas nyo dito, susukatin kayo. Saan? Sa pagmamahal nyo sa Diyos at pagmamahal nyo sa kapwa nyo. Pag nagtrabaho kayo, susukatin ng Diyos sa pagmamahal mo sa mga kapwa mo manggagawa, amo mo. Hindi mo kailangan i-preach. Alam mo, si Lord ang buti-buti. Sasabihin lang ng kasama, buti pa si Lord, mabuti ikaw. God is good. Totoo, ang Diyos mabuti ikaw. God is good, but you are bad. Ang hirap nun. Naku niyo po ibig ko sabihin, ang dami yung Kristiyano ligaw sa katotohanan ito. Pag ako lumabas ako, susukatin ako ng pagmamahal ko sa Diyos at pagmamahal ko sa kapwa. At yung pagmamahal sa Diyos, hindi mo mapapakita yun sa paluhod-luhod. Sabi ni Lord, di ba? Sasabihin yung mahal nyo ang Diyos, samantala yung kapwa nyo, hindi nyo kayang mahalin na nakikita nyo. Yung Diyos na hindi nakikita, sasabihin mong mahal mo, pero yung asawa mo, anak mo, pamilya mo, kapitbahay mo, kaibigan mo, biglang tumahimik. Amen? Naku niyo po ibig ko sabihin, mga Kristiyano, yun ang pamantayan ng Diyos, lagpasan ninyo yung pagiging matuwid sa pamamagitan ni Kristo na nasa inyo. Huwag kayong mag-alala. Brad, ako'y bumigay. Huwag kang mag-alala. Andiyan ang banal na Espiritu. Tutulungan ka niya hanggang magbago ka. Araw-araw may nagbabago sa'yo. Amen? O, paano ko ngayon ipapamuhay ito? Ayan na, last na to ha. Kasi itong mahalaga. Paano ko lalagpasan? Paano ko i-apply ito? Ayan. Madaling ituro eh. Paano ko i-apply? Simple lang. Tingnan nyo. Una, kailangan magtiwala tayo. Lagi mong alalahanin yung katwiran ni Kristo. Tandaan ninyo na kahit ako manalangin, kahit ako mangaral, nangangaral ako, taglay ko, alin? Yung pagiging matuwid ni Kristo. Hindi ako. Amen? Pangalawa, ipapamuhay ko yung kautusan ng Espiritu sa pamamagitan ni Kristo. Paano? Namumuhay ako sa pananampalataya. By faith, under the guidance of the Holy Spirit, pinapayagan ko ang banal na Espiritu, baguhin ang buhay ko, baguhin ang puso ko. Kapatid, minsan yung mga pagsubok mo na hinaharap, tinuturuan ka niyan magbago. Amen? Para bang, Lord, bigyan mo po ako ng pagpipigil sa sarili. Nanalanga, Lord, bigyan mo akong pagpipigil sa sarili. Pagtayo mo, biglang humarap sa nakaharap mo, yung lalong nanggugulo sa buhay mo.
Nanalangin ka pa lang, pagkatapos nagre-reklamo ka na, Lord, bakit naman dumating? Di ba pre mo pagtitigil? Ako niyo po ibig ko sabihin, yan yung pinapatawa ko lang kayo, pero ito po yung katotohanan. Mga kapatid, payagan natin ang Diyos na baguhin tayo. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo, totoo yun. Pero kaya kang baguhin ng Diyos. Kung, makikipag-isa ka. Kung magko-cooperate ka. Mga Kristiyano, titigas pa ng ulo eh. Ayaw mag-cooperate sa Holy Spirit. Hindi kasi ito eh. Kapatid, yung dunong mo, wala sa dunong ng Diyos. In fact, itong kakayahan kong mangaral, sa totoo lang, ako nga mismo nagugulat sa sarili ko eh. Paano ako nakakapag-preach? Kasi ito'y kaloob lamang niya. Binigyan lang niya ako ng konting kakayahan. Kaya nga pinapangaral ko to na may kababaang loob eh, kasi hindi ko pwedeng angkinin to. Galing din ito sa Kanya eh. Amen? So ako, hindi na nga ako makapangaral. Ayaw mo pang gamitin ka ni Lord sa kapitbahay mo. Paano ka gagamitin ni Lord? Hindi mo yan bubuga na, oy, alam mo, ganito sinasabi. Ipakita mo muna yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Alam nyo, naniniwala ako mga Kristiyano, maraming kaibigan. Walang kaaway halos. Madaling pakisamahan. Madaling umintindi. Hindi maek-ek. Ano yung ek-ek? Yung maraming ang hirap. Hello? Kumbaga sa negosyo, madaling ka din. Hindi maburiri. Hindi demanding. Maraming kaibigan. Ano yung pag marami kang kaibigan? Kayamanan yun eh. Amen? Pwede kang maging mahirap na Kristiyano, pero marami kang kaibigan na mayayaman. Pwedeng mangyari yun. At minsan sila pa yung tutulong sa'yo. Hindi dahil Kristiyano ka, kundi dahil nakikita nila yung pag-ibig mo, yung kabutihan mo. At madali mo nang ma-sharean yan. Tama? Obey the commands and teachings of our Lord Jesus Christ. Ano utos ni Kristo? Ano utos ni Kristo? Lahat ng pinag-aaralan nating utos ni Kristo umiikot sa buod na ito. Ano yon? Pag-ibig sa Diyos. Nang higit sa lahat, number 1. At kasunod nun, pag-ibig sa iyong kapwa. Pangapat, gumawa ka ng mabuti para matuwa si Lord. Gumagawa ka ng mabuti, hindi para ikaw matuwa sila sa'yo. Ako, gumagawa ko ng mabuti para kilalanin nila. Hindi. Gumawa ka ng mabuti, alang-alang kay Jesus, alang-alang sa Panginoon. Alam nyo, kaya lang ako, Brad, ba't ka nagpipreach dito? Alam nyo, kaya ako ginagawa to? Kasi gusto kong matuwa ang Panginoon. Yun lang ang motive ko dito eh. Kaya ako nagpipreach. Because I want the Lord to smile. Sa ginagawa ko. Hindi na baling batuhin ninyo ako ng kamatis. At pagsilitain ninyo ako ng hindi magaganda, okay lang. Basta ang Panginoon matuwa. Yun ang ibig sabihin. Amen? Pakikipag-deal sa kapwa, i-prioritize ninyo yung mga bagay na mahalaga. Nakikipag-deal ako sa kapwa ko, i-prioritize yun. Simple lang. Sabi ng Lord, kay Micah Bay sinabi, He has shown you, O man, what is good and what the Lord requires of you. But to do justice, to love mercy, and to walk humbly with your God. Simple lang. Pag ikaw nakipag-deal sa kapwa mo, nandun yung hustisya. Ano yun? Yung patas? Yung makatwiran? Amen? Andun yung habag, yung mercy. Ano yung bakit yung mercy? Kasi pag may konting atraso sa yung kapwa mo, kaya mong palagpasin. Kaya mong patawarin. Amen? Faithfulness, yung katapatan. Sa Diyos, sa pakikipagkapwa-tao, kaysa yung mga legalistic, yung mga kung ano-anong ritual. Anong ganun? Gusto niyong dumami kaibigan niya. Simple lang. Pag makikipagkapwa-tao ka, yung patas.
Minsan nga tayong mga Kristiyano, binibigay natin yung higit pa eh. Sino dito kayang mag-overtime walang bayad? Konti lang nag-amen. Sino dito yung nagtatrabaho eh? Gusto ko ganito lang. Minsan di ba sa negosyo nga, 12 oras kaya mo ibigay eh. O minsan higit pa eh. Di ba? Para lang mapagbuti mo eh. Tanong tayo mga Kristiyano. Huwag kang matakot magbigay ng kabutihan sa kapwa mo. Kasi babalik din sa iyan ng higit. Gustong takal, siksik, liglig. Amen? Amen? Gawin nyo yung genuine na, yung tunay na pag-ibig, yung standard mo ng paglilingkod mo sa kapwa mo. Paglilingkod mo kay Lord. Kaya ako, pag naglilingkod ako sa church, yung binibigay ko yung lahat dahil sa pagmamahal ko sa Diyos at pagmamahal ko sa mga kapatid. If that means I sacrifice a little, I will do it. Because yun ang standard na Lord, yung tunay na pagmamahal sa kapwa mo, pagmamahal sa gawain mo, pagmamahal sa Diyos. Amen? Kaysa yung duty to eh, pride ito. Ibang, sino gusto makasama yung sa bahay? Halimbawa, andun kayo. Yung taong kasama mo, yung, ang tawag doon, may tawag doon, mamo, yung makwenta. Maisip. Ano yung maisip? Kasi mga taga-Bulacan kayo eh. Hindi nyo. Sa amin yun, yung maisip, yung gagawin niya, yung tapat lang nung napapakinabangan niya. Halimbawa, ito lang gagawin ko kasi yan lang ang nakukuha ko dito eh. Makwenta. Ayaw magbigay. Walang genuine na pagmamahal eh. Alam niyo yung sekreto dito? Lahat ng umasenso, pinag-aaralan ko yung mga naging successful na mga negosyante. Kaya sila umasenso kasi binigay nila lahat eh. Pinaganda nila, pinagbuti nila. Andun yung pagmamahal. Sino dito gusto magnegosyo? Subukan nyo. Pakita nyo yung genuine na concern. Dadami yung kaibigan mo, dadami yung parekyano mo. Ang Lord magdadala. Minsan kasi dadalhin sa'yo ni Lord eh. Inismeran mo pa. Binigay mo nga yung serbisyo mo. Kumbaga, Brad kasi 100 lang. Kaya binigay ko lang hanggang 100. Naku niyo po ibig ko sabihin, lalo yung mga nagtatrabaho, gusto niyo umasenso, ipakita niyo yung higit. Huwag kayong matakot. Ako nga, misis ko alam yan, di ba? Nung nagsisimula ako wala akong overtime. Kailangan tapusin ko yung trabaho kahit abutin ako 10:00 ng gabi. Walang overtime. Pero tinis ko, ginawa ko ng pinagputi ko. Yung pala yung naging dahilan kaya ako inangat. Hanggang naging manager ako, hanggang naging presidente na ako ng kumpanya. Nakita niyo yun? Undergraduate si Brother Harry. Bakit ko natagawa yun? Kasi natuto ako Sabi ni Lord di ba? Pag hiningi sa'yo yung quote mo, bigyan na lahat. Ibig sabihin lang ni Lord yun huwag ka matakot. Gawin mo ng may pag-ibig. Amen? Amen? So paano ko susundin lahat ito? Pamuhay mo yung utos ng Panginoon. At mamuhay kang hindi hiwalay kay Kristo. May natutunan kayo ngayon? Amen? Amen po? Amen. So, sana po paglabas natin dito yung ngiti mo, naalala ko nung bata pa kami, ngiting BF. Ano yung ngiting BF? Hindi si Bayani Fernando Yung ngiting BF nung panahon namin, may Bangko Pilipino nun Kaya yung Bangko Pilipino, yumaman yun May advertisement yun. Ngiting BF, bigay na bigay. Ibig sabihin, pagpasok mo pa lang sa bangko, yung security guard, nakangiti na. Hanggang sa pinakamaliit na tao doon, lahat nakangiti. Ibig sabihin, bigay na bigay. Yung bang the best, do your best for God. And God
will do the rest for you. Amen? He will bless you. He will bless you.